Sa kawayan. Ano po? Bakit hindi PVC ang ginamit natin? Para po tayo medyo makatipid po ng ano. Makatipid. Yun ang yan ang parang ano yan eh, parang pag nakakarinig ako ng makatipid, para ba akong inilulutang sa ibig sabihin bawas gastos. So, yan naman kaya gusto ko si Wawi dahil talagang mahilig siya magtipid. Matipid siya. So, hi. This is Farming with Tyron and Karen. Hi, good morning. This is Farming with Tyron and Karen. So, kasama ko si Phil, aming farm manager, si Wawi, si Chairman Attorney Nonoy. So, katapos-tapos lang ho namin ng vlog namin yung sa Calamansi, yung pangatlong area namin which is Wawi area. Nakita na naman natin yung epekto ng magandang epekto ng Miracle Fertilizer, yung Biodal. So, kung hindi nyo pa po napapanood yun, pwede mong ilagay yung link dito, Phil, para dun sa Calamansi natin. Okay, so ang susunod na episode natin, tong episode natin today is about our bagong project for the Carolina Reaper naman. Palagi tayong dinaanan ng bagyo, yung 1,000 mga ilan yun, mga 2,000 square meter na shade net, nagiba nung bagyo noong December 2023. So, nagtry kami na magtanim ulit ng Carolina Reaper, pero hindi siya ganun kaganda kasi wala siya sa shade. Walang shade net, walang ganyan. And then, syempre, nakafocus tayo sa kamote na pabayaan natin. But this time, we're gonna prepare for January, February, March na harvest for our Carolina Reaper. Kasi ganoon, sa ganung time, maganda ang presyuhan. Okay? So, tsaka naiinip na rin yung mga buyers natin, Phil, na sa mga high quality Carolina Reaper na naibibigay natin sa kanila. So, samahan nyo kami. Nandito po kami sa Calamansian. Ito po yung Calamansi B. Wala pa hong pangalan. Pupunta ho tayo dyan. Wala pang pangalan yung sinono yan. Meron po yung maliit po, yung dating Rani. Ha? Yung dating Rani. Dating Rani. Sa Okay. Habanero po. Okay, so Chairman, meron ka na na area. Pero pag sumipag ka pa, ganyan, okay na. Magkaka-Nonoy B. Oh, Nonoy B. Oh, Nonoy B. Ano ibig sabihin ng B? Nonoy ano? Nonoy ano? Joke lang. So, si Chairman, hindi ho niya suot ang uniforme niya kasi araw-araw niyang ginagamit pag rumoronda ho siya. Kamusta naman yung mga tanod mo? Si Andrew. Ayun o, sa pinaka-lutusan. Ano? Nagawa muna doon. Maganda naman ang letusan mo. Ganda na. Siya ho ang ano ngayon in charge ng lettuce eh. So, ang pinalitan ho niya si Manager Jun. O, bati mo naman si Manager Jun. Oh, magandang umaga, Karen John. Magkano? 6,000. 6K. Oh. Ayun. So, tawag dito. Ayun, medyo uuwi ho namin. Ito, pakita mo. Bago tayo pumunta doon. Kunin mo na yung wow. Kaganda. Ang lalaki ng Calamansi. Grabe. Kung gusto nyo hong makatikim ng Calamansi / orange Mag-harvest. / sarap. Kahit sobrang ating Okay. Ha? Ano? Ito, ganito. Tuturuan kita magtanim, ha? Magdadasal ka lang. Tapos, shoot mo dun sa butas. Yan, tutubo na yan. Okay, Tupil. Wow. Paliwanag mo sa akin yung ano natin, yung another ambitious project of Grace Forest Farm. Yung shade net. Nakita nyo na ho yung mga shade net namin nung araw.
low cost and ano. Pero tingin ho namin, doon ka sa unahan ba? Tingin ho namin, kailangan na natin itaasan yung quality. Opo. So, matagal-tagal din namin pinagplanuhan to nila Wawi. Eh, Janjan. Tapos si Janjan, nag-research siya sa Google. Marami po siyang, bukod doon sa pag-shade net, marami po siyang mga na-discover, Nonoy. Ano mga discovery niya? Oo. Ano mga na-discover niya? Sa Google, mga ilaw-ilaw sa lupa. Ano? Yung mga kondong ilaw sa lupa para sa ginto. Umiilaw yung lupa. Pag kami raw daw may ginto, Ilaw ang lupa, may ginto daw. pag nakakita ho kayong lupa na umiilaw, may ginto daw ho doon. Tama ba yung nabasa niya sa Google? Yun daw eh. Pero sa akin, ayun ko lang. Kung nalilis, parang sa kasada yung parang naligaw ka. May pupuntahan yung Google na yan. Yun. Para yun ang Yun lang ang tingin mo sa Google. Ipaliwanag mo sa amin kung may i-share mo, anong pagkakaintindi mo sa Google? yung intindi ko sa Google para yung may pupuntahan ka na di mo alam, yun, i-call mo sa Google para alam mo ang pupuntahan mo. Yun lang ang alam ko eh. Yun. So, sige, tuloy mo pa. Pero sa ginto, yung sa Google, para hindi ako naniniwala niya. Talaga. Samantalang sabi ni Janjan kagabi, pasensya ka na pare, na sabi ko na yung sikreto natin. Anong maano mo dyan? Sa akin yun, wala yun, di ako naniniwala sa ganun. Kasi ang nabanggit mo kagabi, kailangan mong panag-inipan mo. Yun, sa panaginip ko na ituro sa akin na yung ganun hukayin mo, ayun, ang maniniwala ko. So, ito yung tanong natin, ano ang mas mabisa, Google o panaginip mo? Mas mapisa yung panaginip. Mismo na ituro na sa'yo. Kung nasaan? Pero pag Google, di yan naniniwala niyan. Hindi. Naniniwala ko niyan, yung pag naligaw ka, yung mga may pupunta nyo na naniniwala ko niyan ng Google. Gawa na alam mo ko talagang pupuntahan mo. Halimbawa, pupunta ka sa Kapatalan, pag nag-Google ka, siguradong hindi ka maliligaw sa Kapatalan. Hindi. Naka-Google eh. Halimbawa sa 21, ito, na kilometer 19, 21, mag-Google ka para mahanap mo yung gumupit sa'yo. Yun. Yun. Ito, bigyan mo ng kutsilyo kasi kailangan. Tupak pera. Noy. Ikaw na bahala doon sa barbero mo. Ayun. Ito na ang gagawin ko pa itong pagpagupit na inyo. Ito na ang gagamitin. Ito pampangahit niya. Pang-ahit yan. Okay. So, pasensya na ho kayo sa mga subscriber. Wag ho kayo mag-unsubscribe dahil kay Chairman. Ano lang ho siya, nag-share lang kanya experience ng Google experience niya. Okay, punta na tayo sa business natin. Phil, ano masasabi mo sa talent ni Chairman Nonoy sa Google? Magaling. Kung hindi niyo alam, pag nag-Google kayo, kung saan kayo gusto niyo pumunta, mag-Google lang ho kayo. Paano naman, Chairman, kung naliligaw sa buhay? Pwede rin mag-Google? Ayun, parang pag naliligaw sa buhay yung sa tao na yan. Okay. So, hindi siya pwedeng humingi ng tulong sa Google? Hindi Hindi. Hindi. Pag naliligaw sa buhay. Saan sila dapat pumunta? Ayun, pag may pupunta, may lakad na hindi alam, yun, ito na ang Google. Yun. Pero kung naliligaw daw kayo ng landas sa buhay, wag ho kayong mag-Google. Hingi po kayo ng advice kay Kuya Noy. Yeah. Kung meron ho kayong mga advice na gustong malaman o advice humingi, mag-comment lang po kayo. Sasagutin po kayo ni Chairman Nonoy. Okay. So, grabe, ang ganda ng natin. Kalamansian, Phil. Ano yan? Ginalingan ni Wawi. Mga bata. Ganda ng mga kalamansian. Si Phil. Phil, sa tingin mo, ilang puno ang mailalagay natin dito? Madami-dami po yan, sir. Mga nasa 500 to... Hindi lalampas ng 2,000? Hindi po. Kasi po, di ba po, sir, medyo nag-adjust po tayo sa ng distance po. Dati, ang distance natin sa Carolina Reaper, base sa mga nakapanood natin at ilang feet, ilang meters? Ilan nga ba yun? Isa lang. Ngayon,
Nag 1.5 po tayo, sir. Kasi So- po nagkakatamaan po yung mga puno. Okay. So, ang plano ho nila, Phil, ni Wawi, sa pagtatanim ng Carolina Reaper, dati 1 meter, ngayon 1.5. Okay? So, tupak, ito. Ito ho yung shade net na gagawin natin. This is, ilang metro to, wow? Mula dulo-dulo. Ano po yan? Nasa 100. 100 meters. Tapos ito, ilang meters to? 6. Opo. Ito, distansya 6 dito. Tupak. Iyan mo kami. So, pakita mo, mag-stretch tayo. Oh, ito ang ano natin, thumbnail. Ito, tupak. Kuha na mo kami. Okay. Oh, Okay. Yun. doon. Yan. Okay, so hindi ho kami nasisiraan ng ulo. Nagsusukat ho kami para mapatunayang 6 meters ho ito. So 6 meters by 100, parang, tama, 600 meters. So 600 meters, 600 square meters yung gagawin natin. Okay, so para maging 1.2, i-ano lang ho namin ito, dadagdag dito. Saan tayo mag-expand? Dito. Dito po. Dito. So expansion natin. Ganito yung diskarte. Para makatipid ho kami ng poste, pamoste, idinikit namin para isang poste na lang tapos na doble. So, Wawi, paliwanag mo sa amin yung gagawin natin dito. Ito po yung gagawin pong seednet po sa sili. Kaya po tinasan po namin para maganda po yung nakalibil po ng medyo mataas, saka para maproteksyonan po yung mga sili. Kaya naglagay po kami ng seednet. Okay. So, ang ginawa natin dito, dulo, anong dulo natin yun yung bakal. Opo, dulo bakal po yan, dulo. Mamaya doon pakikita namin, nandun may bakal din, di ba? Opo, may bakal doon. Bakit bakal doon sa dulo, Wawi? Para po pag binatakan po ng nit, matibay po yung dulo-dulo po para mabanat po yung nit. Okay. So, tapos, bumili ho kami ng PVC. Kasi dati, ang gamit natin, kawayan. Opo. Okay? So, ang ginawa namin ho dito, sa PVC na to, nilagyan naman ng simento sa loob. Simento dito. Ito, papakita mo yung simento. Okay. So, aesthetic, maganda ang PVC. PVC. Tapos, yung tibay niya, mas matibay to sa bakal. Oo. Tama ba? Opo. Kasi may buhos na May simento. buhos na simento po yan. Okay. Anong ginamit mong Tate? Iligo po yun. Maliligo. Nalubog po yan doon sa malalim. Ayun na, magsha-shower ho si Tate. Okay. So, anong graba, ang sukat na graba ginamit mo dito? Yung pong nakalimutan ko yung pangalan doon ng graba na Hindi 1/2, 1/4. 1/4 po. 1/4. Kasi 1/4, pag ginamitan nyo ng 3/4 to, babara. Babara po yan. Yan. So, ang ginamit po niya is, Phil, ilagay mo na rin yung costings natin para makita rin nila. So, may mga nagre-request kasi subscriber. Halimbawa, nagpakita tayo ng shade net. Nagpakita tayo ng greenhouse. Ilagay natin kung magkano. So, i-request ng mga subscriber para, kasi alam mo maganda dito sa ginagawa natin lagi. Matipid tayo eh. Pinag-aaralan muna natin. Isip tayo ng isip ng isip. Hindi ho tayo gawa ng gawa. Nag-iisip tayo. So, sa tagal namin pinag-isipan ito, eto na. So, eto, maganda makikita nyo na eto na, may simento. Tapos, itong, tong PC, Para pare-parehas po ang taas ng Yan. yung level po. nilagyan ho ni Wawi ng pang-level. So, kung makikita nyo to, gumaganon to eh. Parang rolling tong anong to eh. So,
Para dire-diretso siya, pantay. Pantay po yung taas niya. Okay, Saan po so- pumunta. Pagkatapos nito, anong susunod na gagawin natin, Wawi? Tapos po nito, boss, yung pan po ng creepis natin doon. Ano na? Yung pan po ng creepis. Hindi. Yung susunod, pagkatapos, ito, naitayo na natin to. Ito po, boss, yung kalapit. Sa silyan. Pagka to, anong susunod? Lalagyan na natin ng Dito po, kawayan po sa ibabaw. ang kawayan, buong kawayan. Opo. Doon. Ano ang ano mo? Ang gagamitin na natin po sa panali, yun na pong tansi para hindi kinakalawang, hindi siya nabubulok. Okay. Yun no, mga experience na namin dito, no? So, pagkalagay ng kawayan dito, bawat poste meron. So, ang kailangan natin kawayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 kawayan Na mahaba po. na mahaba. Pagkalagay natin ng kawayan, ano susunod? Ayun, net na po sa... Ipapatong ang net. Ay, papatong po. Okay. So, pagkapatong na net, syempre, ito, ilang meters to, Wawi? 6? Hindi. Ito, mula hanggang doon, ilang meters? 6 din po yan, boss. 6. Oo, paras din. Okay, so 6 meters, 6 meters, no? Okay. So, sa 6 meters na yon, syempre, pag ipinatong mo yung net, hindi lulundo pa rin sa gitna. So, anong plano mong gawin? Kaya po tayo may internet pong kawayan, kaya po may abang po na butas para hindi lumundo po. Ayan po. Yung poste po na kawayan. Okay, so ilang poste yan? Pakita mo tupak yung hinukay nila para sa kawayan. Tapos mayroon naman po tayo dito sa gitna na Dali, wow. Okay? So hinukay nila yan para sa kawayan. Ano po? Bakit hindi PVC ang ginamit natin? Para po tayo medyo makatipid po ng Makatipid. Yun ang yan ang parang parang pag nakakarinig ako ng makatipid, para ba akong inilulutang sa ibig sabihin bawas gastos. So, yan naman kaya gusto ko si Wawi dahil talagang mahilig siya magtipid. Matipid siya. So, pagkatapos noon, maglalagay ka ng kawayan din, ano susunod? Ito pong gitna, kailangan po yung kawayan natin may suporta rin po sa gitna. Okay. Para pagka madali po siyang palitan ng yung halimbawa na na po, madali pong palitan. Bali, ilang kawayan ang nito, isang halera. Ang kawayan nito, mga isang kawayan, 2 poste. Hindi. Hindi po, isa po ito Bawat isang kawayan. Isang kawayan po. So yung susobra sa magagamitin. Yung susobra po, gagamitin po natin ng yung pang-ipit po sa baba nung net po, di ba? Lalagyan po natin ng siding yan. So very good. Galing. Okay? So pagkatapos noon, ipapatong na natin. So meron pa rin po tayong poste dito. So kawayan na po yan, boss. Kawayan. Dito kawayan. Suporta lang po yun. Okay. So ilang kawayan ang in-order mo ngayon? Ayun pong, para dito po sa 15 lang po yan, boss. Yung mahaba. Tapos yung poste, ito pa lang po ang orderan, yung may mga butas po na yan. Wala pa po yun dito. Okay. So, sabihin mo sa kanila kung anong kawayan yung kailangan nilang gamitin. Ang ginamit po namin kawayan po dito, yung pang-suporta po na poste, yung pong yung tinikan, para mas maganda, matibay. Yun yung ginagamit sa mga bahay kubo. Yun po yun sa bahay kubo. Tapos, ang kailangan yung bilhin, magulang. No? Magulang po. Matigas na siya. Ba't mo naman pinaparinggan si Jun? Yung isang episode yung batiin mo na. Okay. Hindi, nagpapalakas si Jun. Kaya pag lumakas yan, baka lalong gumulang. Kasi, ibig sabihin, habang tumatanda, gumulang, nag-iedad kayo naman kung ano yung isip mo kay paring Jun. Okay. So, pagkatapos noon, so ito sa tansya mo, Wawi, ganong katagal natin ito matatapos? Ito po, boss, pagka naandyan na po yung materialis natin dito, mga 1 linggo lang po yan, nakakabit na po yung net yan dito, pati yung mga poste na andyan. Madali lang po kasi nakaabang na po yung Okay, so ganito naman ang gagawin. Ang tanong ko naman, Phil, habang ginagawa natin yun,
Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Bali, ipapatanggal po ulit yung mulch, tapos Pakita mo to pa. i-roll po ulit para po, yun po ulit po yung gagamitin natin. Kawayan din ang gagamitin, irorolyo, pagkarolyo, Tapos ilalan prep na po. lalan prep, Opo. pagkatapos ayun na may mga root rot, no. Oh, yan, may mga sakit. So, ngayon pa lang gamutin na. Okay? Gamutin na para kasi hindi mo alam baka mamaya yung mga fungus na naiwan. So pag bungkal natin diyan kasama sa land prep, fungicide. Fungicide po. Fungicide natin. Pagkatapos ng fungicide, pagkaraan ng 1 linggo or lalagyan natin ng fertilizer. Lalagyan natin ng vermicast, lalagyan natin ng miracle fertilizer, lalagyan natin ng ipon ng manok. Opo. Manure. Yan yung mga tinatawag naman natin paupo. Opo. Okay. So paupo, yun yung kakailanganin niya para sa 3 months na bumulas. Kasi after 3 months, mamumunga na ho yan. So ngayon, sa seedling natin, meron na tayong nursery, meron na tayong nakahanda. So yan ho yung mga preparation na ginagawa namin. So makikita nyo to sa mga susunod na vlog. Makikita nyo to, magugulat kayo. Paano sila magugulat, Noy? Pag nakita nila? Oh, yun. Ganun ho. Magugulat ho kayo habang nanonood. Magugulat ho kayo ng ganun. Kasi meron na ho tong shade net. Meron na tong posible na habang nagnenet sila, meron na tong tanim. Diba? Ganyan ho ang dumiskarte yung dito sa amin sa Grace Forest Farm. Para efficient ho. Lahat ng galaw namin napaplano. Kung makikita nyo lang yung Google Sheets ni Phil, matutuwa kayo kasi parang ang patakbo namin, para kami nagpapatakbo ng malalaking kumpanya. Kasi alam namin kung kailan namin tinanim, alam namin simula pa lang sa buto nakalagay na. So ang lettuce after 14 days pwede na i-transplant yan. Ang Carolina Reaper pwedeng i-transplant yan after 1 month. 1 month. Isang buwan hanggang 1 month and a half. Tapos after nun, after 3 months na transplant nyo, meron na ho siyang magbubunga na ho siya. So ganun. And lettuce naman after 30 to 35 days harvest na ho yan. So ganyan po yung cycle natin. Alam mo, Phil, Wawi, Chairman, para bang nakakatuwa na tayong mag-vlog. Ako mismo, pag nanonood, parang sabi ko, dahil sa experience natin, dahil sa dami nating nakausap, dahil sa mga research natin, mukhang alam na natin yung ginagawa natin. So, that is the wonderful experience. Kaya nga gusto namin ma-share, lalong-lalo na, halimbawa, sa mga kapwa farmers namin, for example, nahirapan silang alagaan yung Carolina Reaper nila, yung mga sili nila, yung paggawa ng vermicast, paggawa ng mga murang mga murang greenhouse, murang shade net. So sana nakaka-share kami sa mga kapwa farmers at saka yung mga gustong mag-farm. And na-encourage po namin kayo kasi para po sa food security ng bansa natin ito. So kailangan merong mga farmers, mga heroes na hindi sila pumupunta sa iba, sa construction, sa mga ibang negosyo, sa mga ganito. Kung hindi nagtatanim sila para meron tayong makain dito sa yung food security natin sa ating mahal na bansang Pilipinas. So, and also of course, nga pala bago ko masabi, ilalabas na natin yung documentary nating Farmers are Heroes. So, yung sinut natin with yung kaibigan natin si Susan Larsson from Sweden and kasama si Emilio. Gusto rin pumunta ni Emilio, magbibisita yung farm natin. Nakabili na siya ng traktora. So doing also, he's a young farmer. Young farmer at heart. So yan, bumibili po kami dyan sa mga ganyan, mga batang farmer. Nag-encourage tayo ng mga batang farmer. Okay? So, going back. So, Wawi, ito, pag dumating ang kawayan, 1 week tapos to. Opo. So, sa susunod na vlog natin,
regarding this, mapapakita na natin. So, habang nandito tayo, ipakita na natin yung dulo ng poste para ma-conclude na natin itong itong episode natin na bagong facility sa farm. Okay? So, ito hanggang dito yung tansi para mapantay. Opo. Okay, so tingnan nyo, matibay, may semento. Ito, lalagyan ng hindi ho ito patibong, ito, lalagyan ng kawayan. Noy, sigurado ka bang hindi si Jan na nagkukay dito? Baka nakakita rin ito sa Google? Hindi. Hindi. Okay. Wala si si mystery contractor Buluko yung tiyan. Sa taas. Okay, ito matibay. Tapos kawayan. Ito ba mga dating stock natin to? Ayan po, yung iba na po ang kulay. Ang bago lang po natin ditong kinuha, boss, 18 lang po yan. 18 na. 18. Magkano ang isang piraso? Hindi ko po na sa resibo po. Kuwan po yan eh. Yung 18 po, may git pong 5,000 po eh. 18. 5,000. O, Phil, magaling ka mag-math, paki-divide nga. May... Okay, so ito, butas. So, ilan bali lahat ito, wow? 15? Oo. 16 kasama ito. Opo. So, ito po yung pinakahuli. Ito po yung kailangan matibay. Ito po yung magsasagip dito pagka bagyo, pag Opo. Kasi, ito po yung Bakal po. ilang to? Ito, old stock na to no? Sa inyo pa po yan, boss, galing sa facility pa po. Ganun? Opo. Okay. Yung isa po yung ginamit po natin doon sa kuryente. So, Phil, anong tingin mo? Dito tayo, anong tingin mo? Ano may expect nila dito sa natin na makita dito sa ating bagong project? Yun po, yung syempre mas magandang quality po ng Carolina Reaper. Okay. So, yan, magdagdag facility. Ang plano ho namin dito, kaya natin paabutin to ng 1,200. Kahit siguro mga 2,000 square meter kung isasama natin yan. So, shade net na. Naka-cover na ho tayo sa bagyo. Nakita nyo ho, very systematic yung ginagawa namin. Basta may cover ng puno at saka ng bundok, nandito ho yung mga mamahalin naming crops. Cash crops. Cash crop. Nandun, kamote, kasi pag dumaan ng bagyo, yung kamote. Okay? So, yun, pakita mo rin. So, yun, nakatago rin. Yung mga lettuce at saka yung nursery, nakatago siya sa bagyo. Okay? Kamusta na nga pala si Bagyo? Ayan ho. Ha? Ano? Dito, iba ang klase ang bagyo dito, no? Oo. Tatrabaho. Mayroon ang pinunong bagyo, andini sa atin nagtatrabaho. Pinunong bagyo. Ito pala, itong hangin, ugat pa lang yan eh. Pero ang pinakabagyo, andini. Nagtatrabaho sa atin. Sino mas mababo ko sa amin? Ayan. Tawag dito. So, ano sabi mo kay Bagyo? So, itong sabi na pag na pinuno ng bagyo, andini nagtatrabaho sa amin. Kung gusto niyo makapuntahan niyo din ang bagyo ng pinakabagyo talaga andini sa amin. Pinakang pinuno. Okay. Hindi naman dahil bagyo, dahil mayabang. Hindi naman yun ang ibig sabihin kaya. Mabait naman yung bagyo natin, mabait. Okay. Okay, so ito, magdadagdag tayong bagong facility. And then, ito, yung Karen A, anong natin dyan? Yung Karen A po, yung mga tinaniman po ng kamote. So, Sisili na po. Ano sili? Habanero po. Habanero. Kasi meron din demand. Okay? So, yan, high quality. Makakaasa ho kayo na high quality. At saka wag lang ho kayo susuko. Wag ho kayo susuko sa farming or ano man. Kasi dadating at dadating din na makukuha nyo. At nandito po yung aming mga
mga videos, pwede nyo checkin kung ano po yung naging mali namin, ano yung mga pagsimula namin at nasaan na po kami ngayon at ano pa yung pwede nyo maasahan. So ang mga crops po namin, kung meron ho kayong kailangan, kung nangangailangan ho kayo ng high quality, high level na lettuce na pasado sa mga magagandang restaurants katulad ng The Janis, Ted sa Santa Cruz, The Janis in Alabang and BGC. So kung gusto nyo makatikim ng pinakamasarap na salad, nandyan po yan. Tsaka mga pagkain Italian restaurant. And then meron ho tayo dito sa Sinuluan, yung Jardinos, yung Boundary. Sino pa sa Sinuluan? Okay. And then yung mga sangyupsal, Kimchimoto po, tsaka Zulok. Kimchimoto sa Pagsanghan, sa Pila, Zulok, and then yung ano yung bago? Bobby Bear, Samgyupsal po sa Santa Maria. Santa Maria, Laguna. And then, so, kung meron ho kayo kakilala na may sangyupsal, kung gusto ho nilang makatikim, patikman, at ma-serve yung pinakamasarap na lettuce dito sa ating Pilipinas, ito po ang number ni Phil. Okay? Tapos, pwede, pag gusto niyo yung mga high quality na kalamansi, pakita mo na. Lalaki. Kung gusto niyo hong bumili ng kalamansi na kasi laki ng kasi laki ng ano to? Yung orange na maliliit. Cat-cat. Cat-cat. Ayan, 2-in-1 ho ito. Kalamansi and cat-cat. Pakita mo, Tupac. Oh, ano kinakamot mo? Huli ka. Ano kinakamot mo? Maghugas ka. Okay. So ito, kung gusto niyo ng kalamansi na marami kayong mapipiga, ito, pakikita ho natin ang sample. Para, okay? Kakasimula ng hila ang ngipin ko. Apakaasim pa man din. Yan. Masarap po. Mata ko. Ayan, kalamansi. Tapos, kamote. Anong mga kamote natin? Bali, meron po tayong mga Japanese. Klinig yan. Expect nyo po yun after 4 months pa. 4 months pa. Opo. Tapos yung kinarots po for Chips. kamote chips, tsaka po yung puti. Hindi po. Tapos meron po kami Purple. Purple po. Okay. So wala na ho kayong hindi na ho kami masusort sa supply. So ngayon siguro sa period natin yung mga nasa 2,000 kilos tayo every month. Pero ang aim po namin by March or April sa isang taon, mga 5,000 na po. So nasa mga 1.5 hectares yung aming dinidevelop for aming kamote. Okay? So I hope yung ang kagandahan talaga sa farm natin habang nagba-vlog tayo ng ganito. Ang dami nating pwede. So kalamansian, lemon, yung ating mga stainless bee, lettuce. Nakakatuwa, no? Wow. Alam nyo kung makikita nyo lang kami nung nagsimula kami dito, ito, wala kayong makikita dito. Puro yan, swamp, Phil. Tubigan yan ito. Wala. Ayan, pakita mo, Tupac. Yan, lahat yan, tubigan. Tapos ito, para tong liblib, yung gano'n, no? Naglinis dito si Boss. Tapos yan, linis niya. Oo. Alam mo kung bakit ko nilinis to? Kasi nakita ko sa Google. Okay. So, yan. I hope, alam mo ang isa pa, ang hirap mag-maintain ng vlog kung sa farm ka. Marami ng mga farm na nag-vlog pero nauubusan sila ng content. And kasi masyadong dynamic at saka integrated yung farm natin. Kaya naman tayo, kumbaga parang swerte tayo na marami tayo na nagagawa. Meron pa rin pala tayong crayfish. Meron tayong bubuksan ditong tilapia. Pakita mo yung tilapia natin. Tapos, pag nakalipat na doon si Wawi,
hituan. Nakaka-excite. Na-excite ka ba, Phil? And magagawa nyo lang yan pag maayos yung kasamahan nyo. Marami na ho kaming nakasama dito. Ang pinaka-paborito ni Noy, sino ba pinaka-paborito mo kasama dito? Kasangga si Rani tsaka si Nano. Kamustahin mo naman sila? Ayan, nanonood. Anong masasabi mo? Masasabi ko lang sana sa sunod yung pupunta, kailangan sipagan yung gawa na hirap pag pumunta sa damat-damat. So, payuhan mo sila. Kailangan sa sunod yung punta ng trabaho, kailangan sipagan nyo para magtagal na habang malay mo, habang ba kayo sa trabaho o magtagal sa trabaho. Pero pag yung tama-tama sa trabaho, talagang walang mapupunta ng buhay. Ano ba yung mga katamarang pinagagawa nila? Wala. Kasi tamad nga, walang gagawin. Walang gagawin eh. Yun ang sabi tama na walang gagawin. Okay. So yan po yung ang payo ho ni Chairman ngayon, ni Attorney Chairman, Nonoy, wag ho kayong tatamad-tamad. No? Oh. Lalo ka na, sino? Baka ho abangan siya sa labas o baka abangan ka sa labas. Hindi ka naman nila makikilala dahil sa bagong gupit ka. Huwag ka mag-alala. Noy, mag-alala. Kahit lumuwas ka doon, di ka nila maano kasi bagong gupit ka. Oh. Okay, so maraming salamat. Sana ho nag-enjoy kayo dito sa aming episode ngayon. So Phil, meron ka message para sa kanila? So, sa mga tamad. Kasi yung mga orders. Yeah. Okay, kamote, lettuce and everything. Wawi, anong masasabi mo, Wow? Basta sunod lang kayo. Marami kayong matututunan dito sa Kiss Forest Park. Mga kamuti, mga batang mga farmer. Panurin niyo yung lag dito sa Kiss Forest Park. Marami kayong matututunan. Ikaw naman, sa mga nasasakupan mo, ano yung masasabi mo? Ano may papayo mo sa mga nasasakupan mo, Chairman? Tuloy lang ang trabaho dapat para pag gumanda pa ang farm. Tsaka kung gusto nila magpagupit, i-promote na rin yung barbero mo. Ayun, pag gusto yung magpagupit, tuturo ko sa iyo magugupit na maganda. Ano pangalan? Yung Titing Maling Dalaw. Teteng ano? Maling Dalaw. Teteng. Si Barber Teteng. Asahan nyo ho. Hindi ho kayo mumumukaan. Okay. So, okay, yun lang ho. Maraming salamat. Always remember, farmers are heroes. We love you all. Okay, very good. Ganda nito. Ito lang iniisip ko paano gagawin dito eh. Okay?